I'm sorry, Mom and Dad. Pero gusto ko muna gawin ang gusto ko bago ako sumuong sa may risky na buhay. I hope you'll understand me. Malungkot na sambit ni Annalise sa puntod na namayapa niyang mga magulang. Bata pa nang namatay ang mga magulang niya dahil sa aksidente. Dahil siya lamang ang anak at naging tagapagmana ng mga ari-arian nito. Kailangan niyang pag-aralan lahat at ang tanging lolo niya lamang ang gumigiya sa kanya. Makita man lang kung makakaya niya bang mamuhay kapag dumating ang araw na maging mahirap siya at kung ano ba ang mararanasan na maging simple lang. Kaya dahil sa plano niya, nagdesisyon si Annalise na harapin ang lolo niya para sabihin ang kanyang balak. Pagdating niya sa bahay ng lolo niya, agad siyang tinawag nito para mag-usap. Nandito ka na rin lang. Umupo ka na at pag-usapan natin itong mga pinaplano mo. Bungad ng kanyang lolo at halata sa mukha ang seryosong ekspresyon. Lolo, alam kong ikaw ang nag-aalaga sa akin simula nung nawala sina mama at papa. At alam kong lahat ng ginagawa mo ay para sa akin. Pero gusto ko muna ng oras para sa sarili ko. Gusto kong maranasan kung paano maging normal. Kung paano mabuhay ng simpleng buhay na wala munang iniisip ng mga responsibilidad. Biglang tumigas ang ekspresyon ng kanyang lolo. Annalise, ano na naman kalokohang iniisip mo? Isa kang solis. Ikaw ang tagapagmana ng lahat ng to. At hindi mo basta-basta pwedeng nakasan yan. Ang dami mong kailangan pag-aralan. Ang dami mong obligasyon sa pamilya at negosyo natin. Napabuntong hininga si Annalise at tumitig sa kanyang lolo. Naiintindihan ko naman po lahat ng yan. Pero hindi naman ako nagtatago o tatakbo habang buhay. Gusto ko lang masigurado na kung dumating man ang araw na mawalan tayo ng lahat, kaya ko magpatuloy. Ayokong puro negosyo lang ang buhay ko. Gusto kong maranasan ng ibang bahagi ng mundo. Hindi napigilan ng lolo niya ang magtaas na boses. Paano mo nagagawang isipin yan, Annalise? Nakakaya ka. Pinalaki kita ng maayos para magtagumpay. Hindi para tumakbo palayo sa mga responsibilidad mo. Hindi biro tong ginagawa mo. Kung pipilitin mo kong gawin lahat ng to ngayon, baka dumating ang araw na talagang tuluyan akong bumitaw. Ayokong mangyari yun. Kaya sana maintindihan niyo. Kung hindi mo ko papayagan, hindi ko tatanggapin ang mga responsibilidad. Hindi ko tatanggapin ang mana. Napakurap ang lolo niya sa sinabi niya at halatang nagulat at nainis. Anong ibig mong sabihin? Seryoso ka ba, Annalise? Susuko ka? Tumayo si Annalise. Tinitigan ng lolo niya ng matapang. Hindi ako susuko, lolo. Gusto ko lang ng oras para sa sarili ko. Kailangan ko to. Pero kung pipilitin mo ko, baka hindi na ako bumalik para tanggapin ang lahat ng iniwan ni mama at papa. Kaya pakiusap, hayaan mo kong gawin to. Sa sarili kong paraan. Tahimik lang ang kanyang lolo, halatang nagpipigil ng galit. Ilang segundo pa bago ito nagbuntong hininga ng malalim. At tiningnan si Annalise na parang napipilitan. Sige, kung yun ang gusto mo. Pero tandaan mo, Annalise, wala nang bawian kapag hindi mo kinaya. Bahala ka sa buhay mo. Ngumiti si Annalise, kahit naramdam niyang masakit para sa lolo niya ang desisyon niya. Salamat, lolo. Hindi kita bibiguin. Pangako, babalik ako kapag handa na ako. Matapos magpaalam ni Annalise sa kanyang lolo, agad na naghanap si Annalise ng lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Pinili niyang isang maliit na bayan sa malayo. Tahimik at simple ang buhay. Malayo sa gulo ng mga negosyo at glamour na kinalakihan niya. Perfect ito para makapag-umpisa siya sa bagong yugto ng kanyang pinaplanong simpleng buhay. Nagtungo siya sa isang local cafe na may hiring sign sa harap. Napangiti siya habang nakatingin sa karatula. Pakiramdam niya ay isa na siyang normal na tao. Hindi na ang Annalise Solis na tagapagmana ng isang malaking korporasyon. Tumungo siya sa loob at nag-apply bilang server. Good morning po. Nag-apply po ako bilang server, sabi niya sa manager na nag-interview sa kanya. Tinitigan siya ng manager mula ulo hanggang paa. Halatang iniisip kung qualified ba si Annalise. Medyo hindi siya sanay sa simpleng kasuotan pero tinakpan niya ang nerbiyos sa simpleng ngiti. Mabuti na lang at hindi napansin ng manager ang apelido niya dahil sa simpleng resume na pinasa niya. Hindi niya ginamit ang buong pangalan para masiguradong hindi siya makikilala agad. Okay, sige. Na-experience ka na ba sa ganitong trabaho? Tanong ng manager. Umiling si Annalise pero ngumiti pa rin. Wala pa po pero handa ako matuto. Open po ako mag-training kahit gaano katagal.
Mukhang na-impress naman ng manager sa sagot niya kaya sinabak agad siya sa training. Sa mga unang araw ng training, aminadong medyo nakakapanibago para kay Annalise ang pagharap sa customers, pagtitimpla ng kape at pagsisilbi sa mga mesa. Pero matyaga siya at natuto siyang ng mabilis. Madalas siyang purihin ng mga trainer niya dahil wala siyang experience. Napaka-patient at dedicated niya. Sanay siya sa pressure dahil na rin sa responsibilidad niya dati. Kaya hindi siya agad nagpapanik kapag maraming customers. Pagkatapos ng training, tinawag siya ng manager. Annalise, gusto ko lang sabihin na impressive ang performance mo. Gusto ko i-congratulate ka. Hired ka na bilang official server ng cafe namin. Start ka na bukas. Napangiti si Annalise at napabuntong hilinga ng magaan. Sa wakas natanggap siya. Salamat po. Gagawin ko pong lahat ng makakaya ko. Abala si Annalise sa pagsisilbi ng kape ng mga customer ng maliit na cafe at kita sa mukha niya ang kasiyahan. Suot niya ang simpleng apron at damit na walang bahid ng karangyaan pero natural pa rin ang ganda niya. Miss, ikaw ba yung bagong server dito? Tanong ng isang matandang babae habang kumukuha ng order. Opo, ako nga po. Ano pong gusto nyo? Aba, ang ganda-ganda mo naman. Siguro maraming nagkakagusto sa'yo dito. Pabirong sabi ng isa pang customer. Natawa lang si Annalise at iniling ang ulo. Naku, wala pong ganon. Trabaho lang po ako dito. Nakakabilib ka. Bata ka pa pero sipag mo. Sabat ng isang lalaking nasa counter. Sabay abot ng bayad niya. Salamat po. Sagot ni Annalise habang inaabot ang sukli. Hindi halata sa kanya na galing siya sa yaman. Para bang dito lang talaga siya lumaki sa simpleng buhay. Walang pressure, walang pakialaman. Ang mga tao kung sino siya. Kundi nakikita lang ang pagsisikap niya. Hindi inaasahan ni Annalise na makikita niyang muli si Eric, ang ex-boyfriend niya lalo na sa ganitong klaseng lugar. Wala siyang alam na dito pala sila nakatira ng bago nitong girlfriend na si Mira. Minsan, habang abala siya sa pag-abot ng kape sa isang customer, napansin niyang pumasok si Eric kasama si Mira. Agad silang lumapit sa counter at nakita niya ang nakangising mukha ni Mira at parang may naghahanap na ng gulo. Uy, Annalise, hindi ko akalain na dito kita makikita. Bilang isang waitress. Akala ko ba mayaman ka? Nung nasa college tayo halos, ikaw ang nanglilibre. Tapos, dito lang pala bagsak mo. Tumawa si Mira sa tabi ni Eric at halatang natutuwa sa pambabastos ng lalaki. Wow, ano na? Hindi ko alam na ganito ka na ngayon ha? Buti na lang at ako ang pinili ni Eric. Hindi ko yata kaya ang ganitong klaseng buhay. Tumingin siya kay Annalise mula ulo hanggang paa. Halatang may pangahamak sa mga mata niya. Tahimik lang si Annalise. Pinipilit ang sarili na hindi maapektuhan sa mga sinasabi ng dalaga. Tiningnan niya sila ng diretsyo sa mata at may bahagyang ngiti sa labi. O-order ba kayo? Isang iced latte lang. Wala ka bang trabaho na mas mataas ang sahod? Sarkastikong sabi ni Mira habang hawak ang braso ni Eric. Napatingin si Annalise sa kanila. Hindi nagpakita ng anumang emosyon ng galit o inis. Okay, iced latte. Anything else? Si Eric naman, natatawa habang patuloy sa pagtingin sa dating kasintahan. Grabe Annalise, hindi ko talaga in-expect na ganito na lang mangyayari sa'yo. Sobrang laki ng panibago mo. Pero bagay sa'yo. Mas mahirap ka na ngayon ha. Looks good on you. Tumingin si Annalise sa kanilang dalawa at ngumiti ng bahagya. Salamat sa concern. Pero masaya ako sa buhay ko ngayon. Mahirap man o hindi. May natutunan akong bagay na hindi pera ang nagbibigay. Saglit silang natahimik. Halatang hindi nila inaasahan ang ganong sagot mula kay Annalise. Nagpatuloy siya sa paggawa ng order at walang kahit anong bahid ng pagkapikon sa kanya. Binalik niya ang focus sa trabaho niya. Habang ang ilang customers ay nakatingin na rin sa eksena. Matapos makuha ni na Eric at Mira ang order nila, napansin ni Annalise na hindi pa rin tapos ang dalawa. Habang paupo na sila, sinadyang madulas ni Mira sa kape o ang kape sa mesa, dahilan para matapon ito sa sahig. Paano ba yan? Nagkalat na yung order mo. Galing-galing mo waitress ah. Hindi ka ba marunong mag-serve ng maayos? Tumawa si Eric, tila ba natutuwa sa eksena. Tiningnan ni Annalise ang nakakalat sa mesa sa sahig. Nanatili pa rin kalmado kahit na pakiramdam niya ay napapahiya siya. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang mop at nagmistulang o nagsimulang linisin ang kalat. Ang dami mo pa sigurong pagkakamali dito, no? Hindi ka kasi sanay sa ganitong trabaho.
Kaya nagtataka ako kung paano ka natanggap. Tanga ka pa naman minsan. Tama na, Mira. Wala akong panahon para sa mga childish na laro mo. Childish? Sinabi ko lang ang totoo. Hindi mo kayo magtrabaho dito kasi hindi ka sanay sa ganitong buhay. Nagpatuloy si Annalise sa paglilinis. Pilit na pinapakita na hindi siya naapektuhan. Tama na, Mira. Parang sobrang bata mo na. Kasi naman, mas masaya akong makita siyang nahihirapan. Dati ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Ngayon, tignan mo, nasa ilalim na siya. Kung ganito ang magiging source of joy mo, I'm sorry for you. Pero masaya ako sa kung anong meron ako. Oh, wow! Proud ka pa. Isang waitress ka lang, Annalise. Tandaan mo yan. Halos lahat ng customer sa cafe ay nagkatinginan na at halata ang ilang iritasyon sa mga mukha nila. Isang matandang lalaki ang hindi na nakapagpigil at nagsalita. Miss, hindi ka ba tinuruan ng manners ng magulang mo? Halata namang sinasadya mong manggulo. May respeto ka ba sa mga nagtatrabaho? Tumingin si Mira sa matandang lalaki. Napatigil ng kaunti. Pero hindi siya nagpaawat. Sorry, pero hindi ba naman ako kilala, di ba? Wala kang pakialam dito. Kaya kung ako sa'yo, umupo ka na lang at i-enjoy mo ang kape mo. Nagulat ang ibang customer sa tapang na sagot ni Mira. Isa pang babae ang sa kabilang mesa ang sumabat. Grabe ka naman. Kitang-kita na sinasadya mong apiin si ate. Tapos ganyan ka pa sumagot? Lumingon si Mira at napalayo. Tinagpunan ng masamang tingin ng babae. Huwag kang makasali kung hindi mo alam ang buong kwento. Ako ang kinakausap nyo, hindi si Annalise. Kaya kung ayaw nyo ng gulo, huwag nyo akong pakialaman. Nagbulungan ng mga customers. Halatang dismayado nilang reaksyon sa sinabi ni Mira. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, si Annalise na mismo ang humarang sa kanila. Okay lang po. Huwag niyo na pong pansinin. Hayaan niyo na lang po silang mag-enjoy sa araw nila. Pero halatang galit pa rin ang ibang customers. May isang lalaking mukhang galit na nagsalita. Kung ayaw niyo pakialaman ng ibang tao, edi huwag niyo rin ibuli yung mga tao dito sa harapan namin. Wala kayong karapatan na sabihan ako ng kahit na ano. Kung gusto kong sabihin to sa kanya, wala kayong magagawa. Hindi ko naman kayo kinakausap, di ba? Wala akong pakialam sa opinyon nyo. Si Eric ay tahimik lang na nakaupo. Halatang natutuwa sa ginagawa ng girlfriend niya. Pero ang lahat ng tao sa cafe ay halatang nadismaya sa kanila. Makaraan ng ilang araw, napansin ng ibang customers ang paulit-ulit na panlalait ni Eric at Mira tuwing bumabalik sila sa cafe. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Annalise. Hindi niya sinasagot ang mga pambabastos at patuloy lang siya sa trabaho niya. Mas pinipili ang katahimikan kaysa sumagot ng pabalang. Ang pagiging humble at hindi pagpapadala ni Annalise ay napansin ng mga tao sa bayan. Unti-unti, maraming customers ang naging malapit sa kanya at binibigyan siya ng respeto dahil sa pagiging grounded niya. Isang araw, habang nagsaserve siya, isang matandang customer ang nagsalita. Alam mo, Iha, bilib ako sa'yo. Kahit anong sabihin nila, nakapaka-professional mo pa rin. Hindi ka nagpapadala. Salamat po. Wala naman pong saysay ang makipagtalo. Mas mabuting tumahimik at magpatuloy sa buhay. Nakuha ni Annalise ang respeto at pagmamahal ng maraming tao sa bayan. Napagtanto nila na hindi man siya mayaman o kilala, mayaman naman siya sa pagpapakumbaba at pagiging totoo sa sarili. Pagkatapos ng eksenang iyon sa cafe, hindi alam ni Annalise na may isang lalaki na matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa di kalayuan. Si Leonard, ang billionaire fiancé niya. Nakadisguise lang si Leonard bilang ordinaryong tao. Suot ang simpleng damit at cap para hindi siya makilala. Ayaw niyang guluhin ang tahimik na buhay ni Annalise at gusto niyang makita kung paano siya mamuhay ng walang impluwensya o yaman. Habang patuloy na minamasdan si Annalise, kitang-kita ni Leonard ang pag-aalipusta ng ex-boyfriend nito at ng bago nitong girlfriend. Napansin din niya kung paano pinanatili ni Annalise ang kaniyang composure. Kahit palatang gusto niyang gipitin ng dalawa. Tahimik lang si Leonard, nagpipigil, pero ramdam niya ang pag-init ng ulo niya. Gusto na sana niyang pumasok at ipagtanggol si Annalise pero pinili niyang manatiling nasa gilid para hindi ito magalit sa kanya. Pagkatapos ng shift ni Annalise, sinundan siya ni Leonard palabas. Nang makitang mag-isa na ito, nilapitan na siya o nilapitan na niyang dalaga hawak ang kaba sa dibdib. Nag-aalala kung paano ito magre-react. Annalise,
Napatingin si Annalise kung sino ang tumawag sa kanya. Okay ka lang ba kanina? Nakita ko yung nangyari sa cafe. Alam ko, hindi madali yung ginawa nila. Ngumiti si Annalise nang makita si Leonard. Leonard? Ano ginagawa mo dito? At paano mo ko nahanap? Medyo nagulat si Annalise pero halata sa mukha niya na hindi siya galit. Matagal na kitang binabantayan. Ayoko lang kasing na may masamang mangyari sa'yo. Gusto ko lang siguraduhin na nasa maayos kang kalagayan. Pero kanina, sobrang hirap panoorin yung ginagawa sa'yo ng ex mo at ng girlfriend niya. Annalise, bakit hindi ka lumaban? Napabuntong hininga si Annalise at umiling. Hindi na kailangan. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi ko kailangan patulan ng mga ganong tao. Mas importante sa akin na may matutunan ako sa buhay ko ngayon. Tsaka masaya ako sa simpleng tao lang ako dito. Wala lang drama. Wala nang malaking expectations. Pero Annalise, hindi ko gustong hayaan na basta-basta ko na lang nilang abihin. Kung gusto mo, tutulungan kita. Sasabihin mo lang at pwede kita ipagtanggol. Alam kong kaya mong tumayo para sa sarili mo pero minsan kailangan mo ring lumaban. Ngumiti lang ulit si Annalise. Pero kintang-kita naman ang pagtitimpi. Leonard, hindi na kailangan ng gulo. Mas gusto ko na tahimik ang buhay ko. Hayaan mo na sila tsaka kung lumaban ako, hindi ba parang pinatunayan ko na lang na naapektuhan ako? Hindi worth it. Napatigil si Leonard at napaisip. Alam niyang may punto si Annalise, pero hindi niya maiwasang mag-alala. Gusto niya itong protektahan, pero ayaw niyang gawin ng desisyon para sa kanya. Kaya, kahit hindi ito madali, nagpigil siyang huwag pangunahan at pilitin si Annalise. Okay. Kung may kailangan ka, nandito lang ako. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Salamat, Leonard. Pero masaya ako. Nakaya kong harapin ang mga ganitong bagay ng mag-isa. Alam kong nandiyan ka lang. Pero hayaan mo akong gawin ang gusto kong gawin. Kung may oras na hindi ko na kaya, ako mismo ang lalapit sa'yo. Hindi na umimik si Leonard. Pero halata sa mukha niya ang pag-aalala. Alam niyang hindi niya basta-basta mapipilit si Annalise. Kaya sa huli, tinanggap na lang niya ang desisyon nito at nagpaalam ng maayos. Okay, ingat ka Annalise. Salamat, Leonard. Ingat ka rin. Sagot ni Annalise habang naglalakad palayo. Habang pinagmamasdan ni Leonard ang papalayong si Annalise, ramdam niyang mas humanga siya rito. Determinado, madapang at alam kung ano ang gusto niya. Sa kabila ng lahat, alam niyang gagawa ng tamang desisyon si Annalise sa tamang oras. Hindi na napigilan ni Leonard ang sarili na sumunod ng ilang hakbang. Tila hindi pa handang iwanan ng dalaga. Gusto niyang makalapit pa lalo kay Annalise. Hindi lang bilang tagamasid kundi bilang taong may tunay na malasakit. Pareho nilang alam na itinakda na silang ikasal ngunit wala pang opisyal na anunsyo at hindi pa humingi ng permiso si Leonard kay Annalise. Akala niya noong una na katulad ng mga dalaga sa ibang babae pero araw-araw na nakikilala niya ito, mas lalo siyang humahanga. Annalise, Huminto si Annalise at lumingon. Nagtatanong ang mga mata nitong tiningnan si Leonard. iniisip ko lang. Baka naman pwedeng mag-coffee date tayo o kumain sa labas. I mean, wala lang. Para lang makapag-relax ka after ng shift mo. Alok ni Leonard. Nagulat si Annalise sa alok ni Leonard at napangiti. Date ba yan, Leonard? Medyo namula si Leonard at hindi sigurado kung paano sasagutin. Well, di naman. I mean, pwede namang hindi date kung ayaw mo pero gusto lang kitang makasama ng mas matagal. You know, magkwentuhan, kumain, ganun. Ngumiti si Annalise pero umiling kalaunan. Pasensya na, Leonard. Hindi ako pwedeng makipag-date ngayon. Tsaka pagod din ako sa shift. Gusto ko nalang magpahinga. Halatang nalungkot si Leonard sa sagot ni Annalise. Hindi niya napigilan ang kaunting pagkabigo na baka sa kanyang mukha. Pero pinilit niyang ngumiti pa rin. Okay. Naiintindihan ko. No problem, Annalise. Gusto ko lang naman mag-relax ka. Pero sige, di na kita pipilitin. Nakita ni Annalise ang lungkot sa mga mata ni Leonard kaya't nag-isip siya ng paraan para hindi na ito malungkot. Pero alam mo, pwede naman kitang ipagluto. Hindi man ako pwedeng makipag-date pero pwede tayong mag-dinner. Dito na lang sa apartment ko. Tapos ako na ang magluluto. Nabuhayan ng loob si Leonard at agad na lumiwanag ang mukha niya. Totoo ba yan? Papayag ka na mag-dinner tayo? Oo naman. Pero ako magluluto ha. Wala kang gagawin kundi kumain. Deal. Sige. Game ako dyan. Basta ikaw magluluto ha. Kahit anong ihanda mo, masarap yan.
Mga 7 p.m. Pwede ka na pumunta. Sabi ni Annalise habang binubuksan ang pinto ng apartment niya. Pero huwag kang magdala ng kahit ano, okay? Ako nang bahala. Oo, promise. Wala akong dadalhin. Ngumiti si Annalise bago pumasok sa loob ng apartment. See you later, Leonard. See you later, Annalise. Halos hindi na mapigilan ni Leonard ang ngumiti nang maisip na magkasama sila muli sa dinner. Pagdating ng alas 7, dumating si Leonard sa apartment ni Annalise na may daladalang malaking ngiti sa kanyang mukha. Nang buksan ni Annalise ang pinto, agad niyang sinalubong ang binata. Nakangiti si Leonard habang nakatayo sa labas ng apartment ni Annalise. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Annalise na nakasuot ng simpleng shirt at shorts. Pero para kay Leonard, parang ang ganda-ganda pa rin ito kahit sobrang simple ng outfit. Uy, Leonard, pasok ka. Sakto lang, natapos ko na yung pagluluto. Gutom ka na ba? Sobra. Sagot ni Leonard habang papasok at sinisipat ang paligid ng apartment. Alam mo, iba talaga ang pakiramdam ng pagpunta dito. Parang may special na something. Uy, ano ka ba? Apartment ko lang to. Wala namang special dito. Biro ni Annalise habang bumalik sa kusina para ayusin ang pagkain. Ikaw lang special guest ngayon. Nang nasa mesa na sila, napansin ni Leonard na sobrang maayos at simple ang luto ni Annalise. Isang plate ng pasta at salad. Wow, Annalise. Parang restaurant level to ah. Sigurado ka bang simpleng dinner lang to? Baka may ibang meeting o meaning. Natawa si Annalise at umiling. Pasta lang yan. Hindi yan may meaning. Tsaka sabi ko nga, hindi to date, di ba? Oo na. Pero alam mo, kung magluluto ko ng ganito, parang gusto ko na lang araw-araw mag-dinner dito. Kapal mo rin ano? Biro ni Annalise habang sinisilbihan ng pasta si Leonard. Araw-araw? Gusto mo yatang mabusog araw-araw ng libre. Aba, syempre. Who would say no? Kung ikaw naman ang chef, di ba? Sabay kuha ni Leonard ng isang malaking subo ng pasta. Grabe, Annalise. Ang sarap nito. Anong sikreto mo? Secret! Ngiti ni Annalise habang naglalagay ng salad sa plato niya. Wala akong ibigay o balak ibigay ang recipe ko kahit kanino. Nariven sa future husband mo? Tanong ni Leonard ng pabiro. Napatigil si Annalise saglit bago ngumiti. Sino ba naman ang papakasal sa akin? Ang hirap kong kasama. Sino bang hindi ko gustuhin yung babaeng marunong magluto at matapang pa? You're really amusing. It's like everything you say has a hint of humor. But it also feels like there's some truth in it. Pero seryoso, hindi pa ako nag-iisip ng ganun tsaka masaya naman ako sa buhay ko ngayon. Masaya ka naman ba talaga? Kasi parang minsan napansin ko, parang ang dami mong iniisip. Lalo na kanina sa cafe, sobrang kalmado mo. Pero alam ko nasasaktan ka rin. Okay lang ako, seryoso. Hindi ko na pinapansin yung mga ganong tao. Kung ipagpapatuloy ko yung galit, ako rin yung talo. Tumango si Leonard. Gets ko, pero gusto ko lang na malaman mo. Kung kailan ka man kailangan ng kasama o ng kausap, nandito lang ako. Alam mo na, para for anything. Natawa si Annalise. Parang sobrang bait mo yata, Leonard. Hindi ko sure kung totoo ba yan o dahil lang sa pasta ko. Hindi, Annalise. Totoo yan. Pero, konti rin dahil sa pasta mo. Natawa si Annalise at hindi napansin ang seryosong tono ni Leonard. Ay nako, Leonard. Hindi ka na talaga nagbago. Ilang taon na ba tayo magkakilala pero ganyan ka pa rin? Who have thought that the billionaire is here with me? Kumakain ng simpleng pagkain. And who would have thought that the heirs of one of the biggest companies in Asia decided to live a simple life? Nagkatinginan silang dalawa at natawa dahil sa sinabi nila. Habang nagkakape na sila pagkatapos ng dessert, medyo seryoso si Leonard habang tinitingnan si Annalise. Hindi niya napigilan ng sarili na at tinanong. Alam mo, Annalise, naisip mo na ba na bumalik sa buhay mo na dati? Yung pagiging tagapagmana mo. Napatingin si Annalise kay Leonard at halatang nagulat sa tanong. Tumahimik siya saglit, tila nag-iisip ng tamang sagot. Hindi ko pa siguro masyadong iniisip yan. Masaya naman ako sa simpleng buhay ko ngayon. Pero alam mo, darating din yung time na hindi mo may iwasan yun. Lalo na't alam mo na ikaw ang susunod na maghahawak ng lahat ng negosyo ng lolo mo. Wala ka na bang balak bumalik? Hindi ko naman sinasabing hindi ako babalik, Leonard. Pero gusto ko lang maranasan muna tong simpleng buhay. Alam mo yun? Yung wala munang pressure. Walang malaking expectations. Kahit pansamantala lang. Naintindihan ko. Pero, paano naman si lolo mo? Hindi ka ba nababahala na masaktan siya? Dahil sa desisyon mo na mamuhay ng ganito? Alam ko kasing malapit kayo. Natahimik si Annalise.
Tumingin siya sa bintana, parang nag-iisip ng malalim. Si Lolo, alam ko nag-aalala siya pero binibigyan niya ako ng space, Leonard. Alam niyang kailangan ko rin to. At saka, alam kong darating din yung araw na babalik ako. Huwag kang mag-alala, hindi ako tuluyang tatalikod sa pamilya ko. Siguro natatakot lang ako na masanay ka ng sobra sa ganitong buhay at ayaw mo na bumalik. Alam ko rin na may mga responsibilidad ka, Annalise. Hindi, Leonard. Alam kong hindi pang matagalan to. Temporarily lang tong simpleng buhay na to. Pero sa ngayon, kailangan ko tong pahinga. Babalik ako, promise. Nagtama ang kanilang mga mata at tila may bigat sa mga salita ni Annalise. Alam ni Leonard na seryoso si Annalise. Pero hindi niya maiwasang mag-isip na may mga bagay na hindi ba sinasabi ang dalaga. At paano naman yung tungkol sa atin? Yung arranged marriage natin noon. Iniisip mo ba yun? Natawa ng konti si Annalise, bagamat halatang may halong lungkot. Ang tagal na nun. Para lang tayo mga bata nun. Hindi ko nga alam kung seryoso ba tayo pareho. At saka, pumayag lang ako dahil kailangan. Seryoso ako nun, Annalise. At hanggang ngayon seryoso pa rin ako. Natahimik si Annalise. Kahit ayaw niyang sabihin, nararamdaman niyang may ibang pagtingin ng binata sa kanya, ngunit ayaw naman niyang pilitin ito sa bagay na hindi naman talaga silang unang nagdesisyon. Abala si Annalise sa trabaho sa cafe nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang lolo. Agad siyang nakakaramdam ng kaba dahil alam niyang hindi ito tatawag kung hindi importante. Hello, Lolo? Annalise, umuwi ka na. Kailangan na kitang makausap. Seryosong sabi ng kaniyang lolo. Napabuntong hininga si Annalise. Alam niyang hindi na niya pwedeng takasan ito. Matagal-tagal na rin niyang na-enjoy ang simpleng buhay at alam niyang oras na para harapin ang mga responsibilidad niya. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya kinakabahan. Sige po, Lolo. Uwi na po ako bukas. Kinabukasan nag-impake na si Annalise. Hindi man niya gustong iwanan ng tahimik na buhay sa maliit na bayan, hindi rin niya kayang sirain ang pangako sa lolo niya. Pagdating sa bahay ng lolo niya, agad siyang sinalubong ng mga kasambahay at dinala siya sa opisina nito. Pagpasok pa lang ni Annalise, agad na nagtagpo ang mga mata nila ng lolo niya. Tahimik lang ito pero ramdam niya ang bigat ng mga salita na gustong sabihin ito. Umupo ka. Mahina ngunit malamig na utos ng lolo niya. Sumunod si Annalise at umupo sa harap ng desk ng lolo niya. Ilan sandaling katahimikan nang lumipas bago ito nagsalita. Kumusta ang kalokohang ginawa mo? Tanong nito. Hindi man direktang galit pero halatang disappointed. Napayuko si Annalise. Lolo, hindi ko pong intensyong takasan ang mga obligasyon ko. Gusto ko lang pong maranasan kung paano mamuhay na walang iniisip na responsibilidad. Hindi biro mga nainiwan mo ng mga magulang mo sa'yo. Annalise, akala mo ba kaya mong talikuran ng lahat ng to? Kaya mong mamuhay na parang hindi ka bahagi ng pamilyang to? Hindi ko po tinatalikuran, Lolo. Sabat ni Annalise. Gusto ko lang pong patunayan sa sarili ko na kaya ko mabuhay kahit walang yaman. Kailangan ko po yun para maintindihan ng tunay na halaga ng lahat ng meron tayo. Naintindihan ko ang gusto mong mangyari. Pero hindi ganyan ang takbo ng buhay. Hindi mo pwedeng pabayaan ang responsibilidad mo. Matagal mo nang binitawan ng trabaho. Oras na para bumalik ka. Babalik na po ako. Pangako ko naman po sa inyo dati pa. Hindi ko iiwan ang mga responsibilidad ko. Pero sana po maintindihan niyo rin. Kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Tahimik ang lolo niya nang sandali bago ito nagsalita muli. Bumalik ka. Dahil may mahalagang meeting sa negosyo na kailangan mong atupagin. Kung magagawa mo yun ng maayos, baka maisip kong bigyan ka na ng konting espasyo. Totoo po, Lolo? Depende sa performance mo. Pero tandaan mo, Annalise, hindi ito laro. Sa oras na bumalik ka, hindi ka na pwedeng basta-basta na lang umalis ulit. Salamat, Lolo. Hindi ko pa kayo bibiguin. Dumating na ang araw ng engranding event. At gusto man ni Annalise na iwasan ito, wala na siyang magawa dahil sinabi ng lolo niya na kailangan niyang magpakita. Nakaayos siya mula ulo hanggang paa. Isang ganap na kontradiksyon sa simpleng buhay na nakasanayan niya sa bayan. Pagdating niya sa venue, isang mamahaling itim na luxury car ang huminto sa harap ng red carpet. Lahat ng tao ay napalingon. Nang bumaba si Annalise, nagulat ang mga naroon sa suot niyang eleganteng designer gown. Kumikinang pa sa bawat hakbang niya. Mabilis na sumugod ang mga photographer at media. Kinuha ang bawat anggulo ng mysterious
na babaeng ito na tila hindi nila kilala. Hindi makapaniwala si Eric at Mira na nandun din sa event. Nakatingin sila mula sa malayo. Hindi makausap sa pagkagulat. Si Annalise yung simpleng waitress na nakilala nila. Biglang nagmistulang ibang tao. Anong nangyari? Si Annalise yan, di ba? Bakit parang... Teka, baka kapangalan lang niya. Sabat ni Eric. Pareho silang tulala habang nakatingin kay Annalise na tila ba bumalot ng misteryo at kayamanan. Pumasok si Annalise sa loob ng venue na parang sanay na sanay sa ganitong eksena. Lalong lumapit ang media. Bawat isa ay gustong malaman kung sino siya. May mga bulong-bulungan na kaagad nagsimula at hindi nagtagal, may nagtanong na. Miss, totoo bang isa ka sa mga tagapagmana ng pamilyang Solis? Tanong ng isang reporter. Napatingin si Annalise sa reporter. Saka ngumiti ng kaunti. Hindi sinagot ang tanong pero malinaw na totoo ang balita. Lalong nagkagulo ang mga tao. Yung simpleng waitress na tingin ng lahat ay isa lang ordinaryong tao. Ay isang prominenteng personalidad pala. Napatingin si Eric kay Mira. Halos hindi pa rin makapagsalita. Si Mira sa kabilang banda. Halatang hindi pa rin makarecover sa gulat. Waitress pala. Bulong ni Mira at halatang napikon. Grabe to. Pinagluloko pala tayo. Mayaman pala siya. Tapos wala man lang tayong idea. Nakita ni Mira na dumaan si Annalise sa tabi nila. Kaya hindi na niya napigilan ng sarili. Puno ng inis at pride. Humakbang siya palapit kay Annalise. Hawak-hawak pa ang braso ni Eric. Uy, Annalise! O dapat ba Solis na tawag namin sa'yo ngayon? Aba, simple lang pala ang buhay mo dati. Tapos bigla ka nang yayamanin ngayon? Talaga bang niloko mo kami? Hindi huminto sa paglalakad si Annalise. Ngunit napalingon siya kay Mira at nakita ang matalim na tingin nito. Napabuntong hininga siya. Alam niyang hindi maiiwasan ang ganitong klaseng eksena. Lalo na't kilala si Mira sa pagiging mapanglait. Akala mo siguro ang galing-galing mo, no? Dagdag pa ni Mira. Mas malakas na ngayon para marinig ng mga taong nasa malapit. Waitress lang pala dati. Ngayon nag-aastang prinsesa. Hindi ka naman bagay dito. May pa-red carpet ka pa. Kala mo kung sino kang socialite. Pero huwag ka. Kahit anong suot mo, waitress ka pa rin sa mga mata ko. Tumawa si Mira ng malakas. Sakto lang para marinig ng mga tao sa paligid. Nagtagpo ang mga mata nila ni Annalise. Pero kahit nakaramdam ng kaba si Annalise, hindi siya nagpakita ng emosyon. Mira, wala akong tinatago. Hindi ko lang kailangang ipagmayabang lahat ng bagay. Katulad ng iba. Napasimangot si Mira, lalo na't nararamdaman niyang hindi siya tinatablan sa mga patutsyada niya. Nilapitan pa siya ni Annalise. Halos magkadikit na ang mga mukha nila. Talaga? Wala kang tinatago? Bakit hindi mo sinabi noon pa na mayaman ka? Baka kasi gusto mo lang magpanggap na mahirap para maawa sa iyong mga tao. O baka naman ayaw mo lang ipakita kung gaano ka ka-fake. Wala kang alam sa buhay ko. Kung hindi mo rin alam kung anong pinagdaanan ko, huwag kang magsalita na parang alam mo lahat. Si Eric na kanina napatahimik ay nagising sa sitwasyon at napatingin kay Annalise. Kita sa mukha niya ang guilt. Pero hindi siya makapagsalita dahil hawak-hawak ni Mira ang braso niya. Oo na. Ikaw na yung mahirap. Ikaw na yung kaawa-awa. Pero ngayon, hindi mo na kami maluloko. Alam mo Eric, dapat noon pa lang. Hindi mo na pinatos tong babaeng to. Tingnan mo ngayon, isang malaking pretender pala. Sa puntong ito, ilang mga tao na ang nakatingin sa kanila. Ramdam ni Annalise ang mga mata ng lahat na nakatutok sa bawat galaw at salita niya. Muli sinubukan niyang ngumiti. Kahit pa nararamdaman niyang masakit ang mga sinasabi ni Mira. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng validation mula sa mga taong gaya mo. Naningkit ang mga mata ni Mira. Halatang hindi siya sanay na natatalo sa ganitong sagutan. Hawak pa rin niya si Eric. Ngunit kita sa kilos niya ang inis at pride na pilit niyang pinapairal. Sa dulo ng lahat ng to, pero ano naman ang pinagmamayabang mo? Kung wala yan, wala ka rin. Kayo huwag kang masyadong magmataas. Baka bumagsak ka rin ng masakit. Bago pa makasagot si Annalise, may isang babae mula sa gilid ang biglang sumabat. Excuse me, hindi ba't ikaw yung babaeng madalas maghanap ng libre sa mga events? Nakakahiya ka. Napatingin si Mira sa nagsalita. Halatang hindi inaasahan ang sagot. Sunod-sunod ng mga taong sumang-ayon. Grabe ka naman.
Kung hindi mo siya kilala, huwag mo na siyang i-judge. Baka nga mas bagay siya dito kaysa sa'yo. Sabi ng isa pang babae na nasa malapit. Oo nga, ang ganda-ganda nga ni Annalise eh. Bakit kailangan mo sirain ang gabi niya? Dagdag pa ng isang lalaki na tila naiinis na rin sa asal ni Mira. Si Eric mula sa gilid ay hindi na rin napigilan ang sarili. Mira, tama na yan. Hindi siya deserve ng ganyan. Kung mayaman man siya o hindi, wala ka ng pakialam dun. Nabigla si Mira. Eric? Anong ibig mong sabihin? Pinagtatanggol mo siya? Oo, Mira. Kasi mali ka. Wala kang karapatan na laitin si Annalise. Sa totoo lang nakakaya ka ng ipinapakita mo eh. Hindi makapaniwala si Mira sa narinig. Hindi niya inasahan na si Eric mismo, na dati niyang kakampi sa lahat ng pagkakataon, ay magsasalita laban sa kanya. Namula siya sa galit at hiya. Hindi malaman kung ano ang isasagot. Hindi mo ako maintindihan, Eric. Ikaw ang hindi nakaintindi, Mira. Kung may problema ka kay Annalise, ayusin mo ng maayos. Pero yung ganito, tama na. Napatingin si Annalise kay Eric. Nagulat sa ginawang pagtanggol nito. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at tumalikod. Iniwan si Mira na tila lumiliit sa gitna ng mga nagtatakang tao. Pagpasok ni Annalise sa venue, ramdam pa rin niya ang bigat ng nangyari. Alam niyang di siya dapat maapektuhan. Pero hindi niya mapigilang maalala ang mga araw na tinuturing siya ni Mira na mababa dahil lang sa pagiging waitress niya noon. Biglang naramdaman niyang may humabol sa kanya. Si Eric. Annalise, sandali lang. Pwede ba tayo mag-usap? Huminto si Annalise pero hindi siya bumaling agad. Tumayo lang siya. Hinihintayin ang susunod na sasabihin ni Eric. Pasensya ka na kay Mira. Hindi tama yung ginawa niya at sorry na sa akin kasi hindi ko agad napigilan. Natauhan lang ako nung nakita ko mali na yung sinasabi niya. Dahan-dahang humarap si Annalise, ngunit wala sa mukha niyang ngiti o kahit anong senyales na nagpapatawad. Tahimik siyang tumingin kay Eric. Kita ang seryoso at malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata. Alam mo, Eric, kung hindi ko pa inamin na mayaman ako, malamang kasama ka rin ni Mira kanina. Nanalait sa akin. Hindi mo ko itatanggol kung waitress pa rin ako, di ba? Natigilan si Eric. Hindi agad nakasagot. Nakaramdam siya ng bigat sa dibdib dahil alam niyang may katotohanan sa sinasabi ni Annalise. Annalise, hindi ganun. Talaga? Putol ni Annalise. Kasi ilang beses ko nang narinig si Mira na nilait ako sa harap mo. Pero tahimik ka lang. Hindi mo ko tinanggol noon. Eric, hindi mo ko pinansin hanggang ngayon lang. Nung nalaman mo kung sino talaga ako. Natulala si Eric. Walang masabi, alam niyang totoo lahat ng sinasabi ni Annalise. Hindi siya kumibo noon. Hinayaan niya lang si Mira dahil mas madali, mas maginhawa. Huminga ng malalim si Annalise at ngumiti ng malamig. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Eric. At mas lalong hindi ko kailangan ng taong kagaya mo. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Eric na nakatayo lang, tulala at puno ng pagsisisi. Tahimik lang si Eric, nakatitig pa rin kay Annalise. Habang pumasok na ito sa event, hindi niya maipaliwanag pero iba ang tingin niya ngayon kay Annalise. Nang malaman ni Eric ang totoong pagkakakilanlan ni Annalise, hindi na siya mapakali. Hindi siya matanggal sa isip niya ang mga nakaraang ginawa niya. Ang panlalait kay Annalise kasama si Mira at kung paano niya itinuring na parang walang kwenta ang babaeng minsan na niyang minahal. Ilang araw matapos ang event, nakipaghiwalay si Eric kay Mira. Hindi na niya matiis ang pakiramdam na patuloy na hinahabol ang maling tao. Narealize niyang mali pa rin niya o mahal pa rin niya si Annalise. Nakakainis ka, Eric. Ano ibig sabihin nito? Dahil lang ba sa nakita mo yung totoo kay Annalise? Iiwan mo na ako? Wala na, Mira. Hindi ko na kaya. Matagal ko nang nararamdaman to. Mahal ko pa rin si Annalise. Nang marinig ni Mira ang sinabi ni Eric, para siyang sinampal. Namilog ang mga mata niya sa galit at pagtataka. Anong mahal mo pa rin si Annalise? Eric, ilang taon na tayong magkasama. Ano, magpapaloko ka lang sa babae na yan dahil lang sa mayaman para siya? Umiling si Eric, halatang pagod na sa usapan. Hindi to tungkol sa pera, Mira. Matagal ko nang iniisip to. Hindi ko lang matanggap nun. Pero totoo, mahal ko pa rin siya. Pinagtaksilan mo ko, Eric. Ganun ba? Kahit sa umpisa pa lang, wala akong halaga sa'yo. Sigaw ni Mira habang pumapatak ang luha. Ginamit mo lang ako para makalimutan mo si Annalise. Tapos nang bumalik siya, basta mo na lang akong iiwan. Di kita ginamit, Mira. Sinubukan ko talaga mag-move on.
Akala ko kaya ko. Pero mali ako. Hindi ko pwedeng itago to sa'yo habang magkasama tayo. Hindi patas para sa'yo to. Patas? Patas ba tong ginagawa mong to? Niloko mo ako, Eric. Ang tagal nating magkasama tapos bigla ka nalang susuko dahil kay Annalise? Ang kapal ng mukha mo. Alam ko mali ito. Hindi ko gustong saktan ka, Mira, pero ayoko rin magpanggap. Kung ipagpapatuloy ko to, pareho lang tayo masasaktan. Sana sinabi mo agad, Eric. Sana hindi mo na hinayaan na umabot pa tayo dito. Pinaglaruan mo lang ako. Pinaglaruan mo lang pala ako. Nagpakawala ng malalim na hininga si Eric. Hindi ko intensyon yun. Pero mas mabuti na to. Kaysa ipagpatuloy ang isang relasyon na alam kong hindi totoo. Napasigaw si Mira sa sakit. Eric, hindi mo ba naiintindihan? Mahal kita. Paano mo nasabi na yun? Parang wala lang. Hindi na nakayanan ni Eric ang sitwasyon at tumingin siya kay Mira na tila ba gustong matapos na ang lahat ng tensyon. Sorry, Mira. Hindi ko na kaya pagpatuloy to. Naiwang umiiyak si Mira. Hindi makapaniwala sa nangyari. Klaro na sa kanya. Wala na si Eric. Matapos ang hiwalayan, hindi na napigilan ni Eric ang sarili niyang lapitan si Annalise. Paulit-ulit siyang sumusubok makipag-usap sa kanya. Nagpapadala ng bulaklak, nagbibigay ng mga regalo at palaging sinusubukang makausap siya nang nagkasalubong sila. Sinubukan na naman ni Eric makipag-usap kay Annalise sa isang cafe na madalas niyang puntahan dati at kung saan nandoon rin si Annalise pero bilang pagmamay-ari ng cafe. Annalise, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Eric. Eric, anong ginagawa mo dito? Alam ko mali ako noon. Hindi ko nakita kung sino ka ba talaga pero ngayon, narealize ko na ikaw lang pala ang mahal ko. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Ngumiti si Annalise pero hindi dahil natuwa siya, kundi dahil nakakatawa na para sa kanya ang sitwasyon. Tapos na tayo. Matagal na. Hindi ako yung babaeng pinagmamalaki mo. Ngayon, dahil lang nalaman mo kung sino ko. Sana noon pa. Nakita mo na yung halaga ko bago mo ko sinaktan. Totoo na to, Annalise. Nagkamali ako. At pinagsisisihan ko yun. Pagpupumilit pa ni Eric. Naka-move on na ako. Hindi na ako yung babaeng hinahabol mo ngayon. At hindi mo na rin ako kailangan pang habulin. Masaya na ako sa buhay ko. At sana ikaw din. Tumalikod si Annalise at iniwan si Eric. Naiwan na lang na nakatayo. Hawak pa rin ng mga rosas na hindi man lang binigyang pansin. Pagod na si Annalise sa walang katapusang paghahabol ni Eric. Sa tuwing sinusubukan niya siyang kausapin, hindi siya tinatantanan. Kaya isang araw, matapos muling sumubok si Eric na makuha ang loob niya na pagpasyahan ni Annalise na ilabas ang katotohanan. Eric, tama na. Ayoko na. At may isang bagay kang dapat malaman. Nagtaka si Eric. Ano yun? Naginhawa si Annalise nang sabihin ito dahil sa wakas ay matatapos na ang pagkukulit ni Eric. Engaged na ako. At hindi lang basta kung kanino. Kay Leonard. Alam mo ba yung pangalan na yun? Nalaki ang mga mata ni Eric. Leonard? Yung lalaki pinagtagpo sa'yo? Akala ko ba umatras ka? Hindi ba noong naging tayo matras ka? Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na engage kayo? Tiningnan pa ni Eric ang daliri ni Annalise pero walang singsing na nagpapahiwatig na engaged na si Annalyn. Hindi ako naniniwala engage ka. You're lying. Bakit naman kailangan ko magsinungaling? Totoo to. Hindi ko kailangan ng singsing para patunayan sa'yo. Hindi ka engaged. Wala ka suot na singsing. Kung talagang engaged ka, bakit wala? Wala ka sinasabi na tungkol kay Leonard. Tapos biglang engaged na kayo? Napabuntong hininga si Annalise. Halatang napapagod na sa paulit-ulit na usapan. Hindi mo kailangan ng singsing para malaman kung seryoso ko. Si Leonard at ako. Matagal na kaming pinagtagpulit ng pamilya ko. Pero ako mismo ang nagdesisyon na maging kami. Hindi ako naniniwala. Ginagamit mo lang yan para ipagtabuyan ako. Alam ko mahal mo pa rin ako, Annalise. Bagyang natawa si Annalise, pero halatang may lamig sa kanyang tonog. Hindi lahat tungkol sa'yo. Hindi kita ginugustong saktan. Pero tigilan mo na to. Tama na. Lumapit si Eric, hinawakan ang braso ni Annalise na tila ba hindi siya kayang pakawalan. Di ko kayang maniwala. Lahat ng ginagawa mo ngayon, hindi ikaw yan. Naalala ko pa kung paano tayo dati, Annalise. Yung tayo noon. Hinila ni Annalise ang braso niya mula kay Eric.
at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Ano mo, Eric? Ang problema mo? Iniisip mo na pwede mong kontrolin lahat ng tao sa paligid mo. Hindi ganun ang buhay. Hindi ako laruan na pwedeng itabi-kabig sawa ka na. Tapos, babalikan mo kapag naisip mo ulit. Hindi na kita mahal. Nagulat si Eric sa sinabi ni Annalise. Kita sa mukha niya ang pagkalito at hindi matanggap ang narinig. Annalise, hindi pwedeng ganun lang. Mahal mo pa rin ako, alam ko. Hindi mo pwedeng itapon na lang lahat ng pinagdaanan natin. Mahal kita noon, Eric. Pero wala na yun ngayon. Mahal ko na si Leonard at engaged na kami. Kung hindi mo kayang tanggapin yun, problema mo na yan. Hindi ko na trabaho para kumbinsihin ka. Kitang-kita ang sakit sa mga mata ni Eric, pero hindi pa rin siya sumusuko. Annalise, kaya pa nating ayusin to. Magagawa natin ulit. Babalik tayo sa dati. Umiling si Annalise. Tila ba hindi mapigilan ang pagkapagod. Eric, huli na. Wala nang babalikan. Huwag mo nang ipilit. Masaya na ako. At hindi ka kasama sa buhay na yun. Habang nag-uusap sila, bigla na lang lumapit ang isang pamilyar na mukha. Si Leonard. Nakilala lang ng ilang bilang isang simpleng lalaki sa bayan. Ay papalapit. Ngunit ngayon, ibang-iba ang kanyang dating. Nakasuot siya ng mamahaling suit na tila ipinapakita ang kanyang tunay na kalagayan. Napatigil ang lahat, lalo na si Eric, nang makilala si Leonard. Nandito ka pala. Gulat na tanong ni Eric at halatang nawawalan na ng laban. Tumango si Leonard. Oo, matagal na ako nandito at binabantayan ang magiging asawa ko sa katulad mo. Hindi makapaniwala si Eric sa narinig. Para bang biglang huminto ang oras at lahat ng inaasahan niyang balikan kay Annalise ay naglaho sa isang iglap. Annalise, seryoso ka ba? Paano mo siya pipiliin? Kilala mo talaga tong si Leonard? Hindi mo ba naisip na ginagamit ka lang niya? Alam ko mahirap tanggapin to. Pero kailangan mong maintindihan na tapos na kayo ni Annalise. At totoo, oo, kilala niya ako. Masigit pa sa anumang pagkakilala mo sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Eric, hindi makapaniwala na matatalo siya sa sitwasyong to. Akala mo ba, dahil lang may pera ka, mas okay ka na para kay Annalise? Hindi mo siya kilala gaya ng pagkakakilala ko. Hindi tungkol sa pera to, Eric. Hindi mo ko naintindihan. Nandito ako para kay Annalise. Hindi dahil sa kung anong meron ako, kundi dahil sa kung sino siya. Hindi mo na kailangan ako intindihin. Ang isipin mo, kaya mo bang palayain siya? Hindi. Hindi ganito dapat to. Mahal ko pa rin siya. Mahal mo siya. Pero hindi ibig sabihin na kailangan ko pa rin niya. Kailangan mong matutunan na minsan, ang totoong pagmamahal ay ang pagbibigay ng kaliyahan sa taong mahal mo, kahit masakit. Napayoko si Eric. Dama ang bigat ng mga salita ni Leonard. Hindi niya alam kung anong sasabihin o gagawin. Alam niyang totoo lahat ng sinabi nito, pero hindi niya pa rin kayang tanggapin. Napatingin siya kay Annalise na tahimik lang na nakatingin sa kanila. Tila ba inaantay siyang tuluyang bumitaw. Walang ano-ano'y lumuhod si Leonard sa harap ni Annalise. Hawak ang isang singsing na kumikislap sa liwanag. Annalise, handa na akong ipaalam sa buong mundo ang nararamdaman ko. Will you marry me? Nagulat ang lahat sa grandiosong proposal. Lalo na si Eric na tila nabagsakan na ng langit at lupa sa mismong harapan niya. Si Annalise, bagamat alam niya ang tungkol sa plano ni Leonard, ay ngumiti ng buo. Of course, Leonard. Oo, papakasalan kita. Halos hindi makapaniwala si Mira sa narinig at nakita nang magpakilala si Leonard bilang fiancé ni Annalise. Hindi lang dahil sa yaman at impluwensya ni Leonard, kundi dahil siya ang kaniyang matagal nang nawawalang kapatid sa ama. Hindi totoo to. Siya ang kapatid ko. Bulong ni Mira sa sarili pagkatapos niyang marinig ang lahat. Mabilis na lumapit si Mira kay Leonard. Tila umaasa na hindi ito totoo. Leonard, bakit siya? Siya ba talaga ang pipiliin mo? Hindi mo ba nakita kung gaano kataas ang tingin niya sa sarili niya? At ako, ano ako sa buhay mo? Kapatid kita. Pero parang hindi mo ako kilala. Mira, Tinitigan niya ang kapatid na tila ba hindi siya nagulat sa biglaang pagsulpot nito. matagal na kitang inaasahan. Pero hindi ganito ang paraan na gusto kong pagkita ulit tayo.
Alam ko na matagal kang nawala at hinanap kita ng maraming taon. Pero ito na ang tanong ko sa'yo. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Bakit nung kailangan kita, umalis ka? At ngayon nandito ka? Bakit ganito ang trato mo kay Annalise? Pamilya mo ko. Pero hindi ako tinanggap ng pamilya mo. Anong karapatan kong bumalik kung hindi ako kinikilala? At ngayon ikaw, kasama mo yung babae na hindi ko matanggap. Hindi kasalanan ni Annalise sa mga nangyari sa atin nun. At kung ano man ang nangyari, wala siyang kinalaman dun. Pinipili ko si Annalise dahil mahal ko siya. At kung hindi mo kaya tanggapin yun, ikaw ang may problema, hindi siya. Hindi ko inaasahan ang babaeng matagal ko nang inaapi. Magiging kapatid kong ipapakasal. Galit na sabi ni Mira at lumapit kay Annalise na parang balak siyang saktan. Pero bago pa man makalapit si Mira, mabilis na pumagitna si Leonard. Hinawakan siya sa balikat at tinulak pabalik ng marahan pero may puwersa. Tama na. Hindi ko papayagang saktan mo si Annalise. Kahit pa magkapatid tayo. Bakit siya? Bakit hindi mo ko pinagtatanggol? Kapatid kita, oo. Pero mali ang ginagawa mo. Hindi mo alam ang buong kwento ni Annalise. At kahit anong nangyari sa atin nun, hindi yun dahilan para apihin mo siya. Tapos na ang lahat, Mira. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Napasigaw si Mira sa galit at umiyak na parang batang nawala ng laruan. Hindi ko matanggap to. Hindi ko matatanggap to. Hindi pwede. Tahimik na pinanood ni Annalise ang eksena. Habang hinahawakan ni Leonard ang braso niya, senyales na nandyan lang siya para protektahan siya. Mira, tapos na. Hindi na ito tungkol sa'yo sa akin. Tama si Leonard. Kailangan mong tanggapin ang mga ginawa mo. Lumipas ang ilang linggo mula nang mag-propose si Leonard kay Annalise sa harap ng lahat. Pero hindi pa rin tumigil si Eric sa pangungulit. Pilit pa rin niyang sinusubukang ibalik ang nakaraan at sinusubukan pang sirain ang relasyon ni Annalise at Leonard. Ilang beses ko nung sinabi sa'yo. Tapos na tayo. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Kaya tama na. Pero imbes na magpaawat, sinubukan ni Eric na makagawa ng drama. Hindi ka ba naaawa sa akin, Annalise? Alam ko nagkamali ako pero mahal pa rin kita. Baka naman pwede pa natin gayusin to. Si Leonard ang pipiliin ko, hindi ikaw. Hindi na ako yung babae na kayang lokohin o pagsamantalahan. Mag-move on ka na, please. Annalise, alam ko nagkamali ako. Pero hindi ba natin pwedeng subukang ayusin? Hindi mo ba ako pwedeng bigyan pa ng isang pagkakataon? Hindi na ako yung babae na kilala mo noon. Yung relasyon natin, walang respeto, walang maturity. Ang daming beses nang hindi tayo nagtugma. Hindi kita sinisisi. Pero alam kong hindi tayo para sa isa't isa. Si Leonard, siya yung lalaking kailangan ko sa buhay ko. Siya yung nagbibigay sa akin ng respeto at pagmamahal na deserve ko. Napatigil si Eric, natameme sa narinig. Kitang-kita sa mukha ni Annalise na buo na ang desisyon niya at wala na ang babalikan pa. Huminga siya ng malalim bago muling magsalita. Patawarin mo ko kung nasaktan kita sa mga desisyon ko. Pero sana maintindihan mo na hindi ako yung babaeng gusto mong balikan. Si Leonard, siya ang tahanan ko ngayon. Siya ang taong handa kong mahalin at respetuhin ng buong puso. Tahimik si Eric. Tila nawala na ng sasabihin. Sa huli, yumuko siya at walang nagawa kundi tanggapin ang sinabi ni Annalise. Siguro nga hindi na kita mababalikan. Tahimik na nakatayo si Annalise. Pinagmamasdan si Eric habang unti-unti itong lumalayo. Alam niyang mahirap para sa kanya ang sitwasyon pero masaya siya sa wakas ay natuldukan na ang usapan nila. Bigla niyang narinig ang pamilyar na boses sa likod niya. I never thought na pagkatapos ng drama natin, hindi pa rin tumigil si Eric. Natigilan si Annalise. Alam niya ang punto ni Leonard dahil ang proposal na iyon ay hindi naman talaga totoo. May hinayang siyang dadarama pero alam niya namang hindi talaga iyon magiging totoo. Siya nga pala, Pagagaw pansin ni Leonard nang hindi na kumibo pa si Annalise. nalaman ko na ang mga kamag-anak ang nangyari kaya para magiging totoo talaga yung drama natin nung isang araw. Wait, what do you mean, Leonard? Akala ko ba acting lang yung proposal na yun? Hindi naman tayo engaged for real, right? Well, that's the thing. Lahat ng kamag-anak ko nalaman niya. And guess what?
They love the idea. Big fan sila ng love team natin. Kaya wala na tayong lusot. Hindi na natin pwedeng sabihin joke lang yung proposal. What? So, anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin ipaliwanag sa kanila na hindi totoo. Diba? Paano natin to aayusin? Nakibit-balikat lamang si Leonard na parang chill pa rin sa buong sitwasyon. Bakit pa natin aayusin? I mean, who said we need to fake it in the first place? Nagulat ng bahagya si Annalise sa sagot ni Leonard. Ano? Leonard? What are you talking about? Annalise, lahat na sinabi ko ng proposal totoo. Hindi ko naman sinabi yan just for a show. I'm in love with you. Every word I said, I mean it. Natameme na lamang si Annalise at hindi na alam kung ano ang sasabihin. So you're telling me? Yes, Annalise. Totoo yung proposal. Di kita niloloko. When I asked you to marry me, it wasn't acting. Di ko rin binalak maggawing joke yun. I really wanna marry you. Leonard, oh my gosh, hindi ko alam. Akala ko, huminga ng malalim si Leonard at hinawakan ang kamay ni Annalise. I know. And I know na siguro hindi mo in-expect to. But here we are. And you already said yes. Pero, hindi ko alam na totoo yun. Leonard, Well, hindi mo na mababawi yun. You said yes in front of everyone. And I'm not telling you back at now. Natahimik si Annalise. Hindi alam kung ano ang mararamdaman. Ngayon lang niya napagtanto na ang proposal na akala niya ay parte ng palabas ay totoo pala. At ngayon hindi na rin niya mababawi ang sinabi niyang, oo. Lumapit ng mas malapit si Leonard at seryoso na ngayon. So, what do you think, Annalise? Are you ready to make it real? Napalunok si Annalise, hindi makapagsalita, habang unti-unting bumabalot ang realization sa kanya. Hindi na ito acting, hindi na ito laro. At sa harap niya, si Leonard, ang lalaking palaging nandyan para sa kanya, ay totoong naghihintay ng sagot. Leonard, hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Ang bilis ng mga pangyayari. Akala ko, I thought we were just playing along. Hindi ko naman nakalain na totoo pala lahat ng to. Oh, come on, Annalise. Hindi ka lang ba makaamin? Kasi kung ako ang tatanungin, matagal na akong may gusto sa'yo. You're just too stubborn to admit it. Napataas ng kilay si Annalise at napabuntong hininga na lang. Gusto? Seriously? Saan mo naman nakuha yan? Nagbibiro lang talaga si Leonard pero hindi niya naman nakalain na mamumula sa hiya si Annalise. Mas gusto niya tuloy na biruin ito ng husto. I can see it in your eyes. Malata naman. Ikaw lang ang nagpipigil ng feelings mo. Pero ako, di ako takot sabihin kung ano yung nararamdaman ko. Kaya nga, I propose, di ba? Siguro nga. Hindi naman nabago sa buhay ko na kailangan ko magpakasal sa isang bilyonaryo. Parang matagal ko na rin namang tanggap yon. Even before I was born. So, tinanggap mo na pala. Does that mean that you are ready to be Mrs. Leonard Solis? Napabuntong hininga ulit si Annalise pero may ngiti na sa labi. Wala na akong choice, di ba? Besides, pwede na rin. At least ikaw yung bilyonaryo na pakakasalan ko. Hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo. Alam ko naman gusto mo rin ako. Umiling na lamang si Annalise pero halata ang ngiti na hindi mapigilan. Ikaw talaga? Ang epal mo rin eh. Pero fine. No point in arguing. Good. Kasi ayoko ng ibang babae sa buhay ko. Ikaw lang, Annalise. Napatingin si Annalise kay Leonard at sa wakas ay may bahagyang ngiti siyang ibinigay. Alam niyang wala na siyang magagawa. Pero sa loob-loob niya, hindi na rin niya gustong tumakas pa sa sitwasyong ito. Well then, I guess we're really doing this. We are. And trust me, Annalise, it's going to be worth it. Ilang araw ang lumipas matapos ang gulo. At si Mira ay hindi na mapakali. Hindi siya makatulog sa gabi. Iniisip ang mga maling nagawa niya, ang panlalait kay Annalise at ang galit na iniipon niya laban sa kapatid niyang si Leonard. Sa wakas, napagpasyahan niyang humingi ng tawad. Nang magkita-kita silang tatlo, si Leonard, Annalise at Mira. Nasa isang tahimik na lugar sila, malayo sa mga mata ng iba.
Hindi na kayang pigilan ni Mira ang emosyon niya, kaya agad siyang nalisalita. Annalise, Leonard, gusto ko sanang humingi ng tawad. Malumanay na sabi ni Mira, tila nahihiya at umiwas ng tingin. Alam ko sobrang mga nagawa kong mali. Hindi ko alam kung paano ko humantong sa ganon. Pero alam ko nasaktan ko kayong pareho. Nagkatinginan si Annalise at Leonard. Naramdaman ni Annalise ang bigat ng mga salita ni Mira. At bagamat alam niyang hindi madali para dito ang magpakumbaba, ramdam din niya ang sinseridad ng paghingi nito ng tawad. Huminga ng malalim si Annalise, tapos lumapit kay Mira at hinawakan ng kamay nito. Mira, matagal na akong handang patawarin ka. Hindi ako naghihinakit. Naiintindihan ko na minsan nagkakamali tayo dahil sa galit o inggit. Pero ang mahalaga, natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Napatitig si Mira kay Annalise, hindi makapaniwala sa kabaitan nito. Patawarin mo ko. Kahit na lahat ng ginawa ko sa'yo? Ngumiti si Annalise. Oo Mira, lahat ng tao nagkakamali. Hindi ako perpekto pero kung kaya nating magpatawad at magbago, mas magiging magaan ang lahat. Sana matuto ka mula rito. Hindi lang para sa akin o kay Leonard, kundi para sa sarili mo rin. Tahimik na tumulo ang luha ni Mira. Nangingilid ang emosyon sa kanyang mga mata. Maraming salamat Annalise. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo ko pinatawad. Lumapit naman si Leonard. Tumingin kay Mira ng seryoso pero puno rin ng pag-unawa. Mira, kapatid kita. Mahal kita bilang pamilya. Pero sana natutunan mo na hindi lahat ng oras ikaw tama. Ang mahalaga, natuto ka at handa ka magbago. Oo Leonard, natutunan ko na. At sana kahit paano maayos ulit ang relasyon natin bilang magkapatid. Ngumiti si Leonard at tumango. Maayos din naman Mira. Basta't handa yan, handa ka magbago at maging mas mabuting tao. Niyakap ni Mira si Leonard ng mahigpit na para bang sa yakap na yon ay binitawan na agad ang lahat at galit at hinanakit na dala niya noon. Habang papalapit ang araw ng kasal ni na Annalise at Leonard, puno ng saya at pagmamahala ng paligid. Ang engagement party nila ay naging isang engrandeng selebrasyon pero kahit ganoon kabonggang event si Annalise ay nanatiling simple at mapagpakumbaba. Nakangiti siya habang tinitingnan ang mga bisitang dumarating. Sa kanyang isip, bumalik si Annalise sa mga panahong namuhay siya ng simple. Nang isa lamang siyang waitress sa bayan. Walang anumang karangyaan o impluwensya. Natutunan niya noon na ang halaga ng tao ay hindi nakabase sa kung gaano siya kayaman o kaimpluwensya, kundi kung paano siya magmahal, magrespeto at pahalagahan ng sarili. Sa lahat ng pinaghandaan niya, natutunan niyang hindi kailangang patunayan ng sarili sa iba para lang magtanggap. Ang mahalaga ay ang pagpapakatao at ang pagtanggap sa sarili, mayaman man o mahirap. Kung hindi ko pinili ang buhay na simple, hindi ko malalaman ang tunay na halaga ko. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan si Leonard na masaya ring kausap ang mga bisita. Natuto akong maging mas malakas, hindi dahil sa yaman o sa pangalan, kundi dahil sa respeto at pagmamahal na natutunan kong ibigay sa sarili ko. Naalala niya rin si Eric, si Mira at ang mga taong hinuhusgahan siya noon. Kung hindi dahil sa mga karanasang iyon, hindi niya rin mararating ang lugar kung saan siya masaya ngayon. Kasama si Leonard, ang lalaking minahal siya, hindi dahil sa kung sino siya sa mata ng mundo, kundi kung sino siya bilang isang tao. Lumapit si Leonard kay Annalise at hinawakan ang kaniyang kamay. Handa ka na ba para sa kasal natin? Ngumiti si Annalise at tumango. Oo, handa na ako. Saan pa ba tayo papatungo, hindi ba? Ngumiti si Leonard at hinalikan siya sa noo. Mahal kita Annalise. At salamat dahil tinuruan mo rin ako ng maraming bagay. Lalo na ang kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili at sa mga mahal natin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Annalise na ang lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan niya ay may dahilan. At habang papalapit ang kanilang kasal, alam niyang natagpuan na niya hindi lang ang ganiyang tunay na pag-ibig, kundi pati na rin ang sarili niyang halaga. Ilang buwan matapos ang engagement ni Annalise at Leonard, si Mira ay nagsimulang gumawa ng mga hakbang para maayos ang kaniyang buhay. Matapos humingi ng tawad kay Annalise at Leonard, nagdesisyon siyang makipag-ayos na rin sa kanyang pamilya.
lalo na sa mga matagal na niyang iniwasan dahil sa galit at pride. Nasa isang simpleng restaurant sila ng kaniyang ina. Tahimik na nagkakape habang nag-uusap. Matagal na silang hindi nagkikita pero ramdam ang tensyon ng kanilang nakaraan. Mira, salamat at pumayag kang magpakita. Sabi ng ina niya, halatang hindi pa sanay sa ganitong sitwasyon. Alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap. At maraming hindi pagkakaintindihan pero masaya akong nagdesisyon kang makipag-ayos. Ma, alam ko marami akong nagawang mali. Sobrang naligaw ako ng landas at nagpadala ako sa galit at inggit. Pero gusto ko nang magbago at gusto kong ayusin lahat ng o nasira ko. Kasama ka. Bumiti ang kaniyang ina na may luha sa mata. Hindi mo alam kung gaano ako hinintay to, anak. Ang importante, nagdesisyon ka na magbago. Hindi pa huli ang lahat. Nag-usap pa sila ng mas malalim. Tinatahak ang landas ng pagpapatawad at pagbabalik loob sa pamilya. Unti-unti, nararamdaman ni Mira na gumagaan ang kaniyang kalooban sa wakas. Nagagawa na niyang bitiwan ang toxic na nakaraan at yakapin ang bagong simula. Samantala si Eric ay naiwan mag-isa nang matapos ang lahat. Ang relasyon niya kay Mira at ang hindi niya muling nabuhay na pagmamahal kay Annalise. Napagtanto niya ang bigat ng kaniyang mga pagkakamali. Minsan, iniisip niyang bumalik kay Mira, pero alam niyang wala nang babalikan. Nakaupo siya sa park, hawak ang isang basong kape. Malalim ang iniisip, bigla siyang nakasulubong ng isang kaibigan, si Mark, na matagal napansin ang lungkot sa mukha niya. Pare, ayos ka lang ba? Tanong ni Mark sabay upo sa tabi niya. Humiling si Eric, sinubukang ngumiti pero halata ang bigat sa kanyang loob. Hindi pre, alam kong dami kong pinagsisisihan. Dalawang babae na importante sa akin. Parehas kong nawala dahil sa kagaguhan ko. Alam mo si Annalise, akala ko kasi wala lang siya. Hindi ko nakita kung gaano siya kahalaga nun. Tapos si Mira, pinaglaruan ko din. Ngayon mag-isa na lang ako. Bakit hindi ka gumawa ng hakbang para ayusin to? Hindi pa uli para baguhin ang sarili mo, Eric. Baka uli na pre. Parehas na silang nakamove on. Si Annalise ikakasal na kay Leonard. Si Mira nagbabago na. Ako na lang ang naiwan sa ganito. Tumango si Eric tapos tinapik si Eric sa balikat. Alam mo, hindi naman sila babalik. Pero pwede ka pa rin mabago. Ayusin mo lang sarili mo para naman pagdating ng panahon, may makikilala ka ulit na karapat-dapat para sa'yo. At hindi mo na ulitin ang mga pagkakamali mo. Tahimik na napaisip si Eric. Alam niyang tama si Mark. Kung gusto niyang ayusin ang buhay niya, kailangan niya magsimula sa sarili niya. Hindi madali magbago, pero susubukan ko. Ngumiti si Mark. Yun lang naman ang mahalaga pre. Ang mahalaga matuto ka. Sa paghahanda para sa kasal, abala si Leonard at Annalise sa mga detalye. Sa isang huling paghahanda bago ang malaking araw, naisipan nilang magpunta sa isang lokal na kainan para makapagkape at mag-relax. Habang abala ang dalawa sa kanilang pag-uusap tungkol sa mga final touches ng kanilang kasal, biglang pumasok si Mira sa kainan. Mukhang hindi pa rin matanggap ang pagbabago sa kanyang buhay. Pero ngayon, siya ay mas kalmado na. Napansin niya si Annalise at Leonard na magkasama, kaya naglakas loob siyang lapitan. Uy! Annalise! Leonard! Pasensya na kung bigla akong sumulpot. Gusto ko lang sana makipag-usap. Nagkatinginan si Annalise at Leonard. Sabik na malaman ang balak ni Mira. Mira, kamusta? Anong may tutulong namin sa'yo? Tanong ni Annalise. Gusto ko sana mag-sorry uli sa lahat ng nangyari. Sinubukan ko magbago at gusto ko sana makipag-ayos sa inyo kahit papano. Mira, naunawaan ko. Natutuwa ko na nagdesisyon kang baguhin ang sarili mo. Ano? Gusto mo bang ikaw na ang mag-organize ng kasal namin? Huwag naman. Baka imbes na white roses, maipadala ko pa cactus. Natawa si Annalise at sabay kibit balikat. Well, at least, hindi ka na toxic, di ba? Bagay na bagay ang cactus. Grabe ka, Annalise. Pero okay lang. Deserve ko yan. At least ngayon, prickly lang. Hindi nag-poisonous. Umakbay si Leonard kay Annalise. Kunwari nag-iisip. Pero seryoso, kung gusto mo mag-contribute, pwede ka namang maging flower girl. Sayang ang dress mo sa engagement party. Mukhang hindi mo may susut ulit. Flower girl? Leonard, wag ako. Sige kayo. Baka pag naglakad ako sa aisle, magsilayasan lahat ng bulaklak. Aba, pwede rin.
At least hindi na kami magbabayad ng florist. Kayo talaga. Pero seriously, nagpapasalamat ako. Alam ko hindi naging madali pero gusto ko maging mas mabuting tao para sa sarili ko na rin. Yun naman ang importante. Mira, basta wag ka na lang basta mag-trip ng sa reception ha. Baka pagtripan mo yung cake at palitan ng ensaymada. Natawa na lang si Mira. Huwag kang mag-alala. Hindi na. Pero kung magpapatron ka ng ensaymada, baka mapagtripan ko nga. Pabirong tiningnan ni Annalise si Leonard. Teka, huwag mong sabihing may ensaymada ka talaga sa reception. Baka nga, bakit ayaw mo? Ewan ko sa'yo. Baka sa halip na wedding vows, mag-offer ka ng breakfast combo. Perfect match na talaga kayo. Bagay na bagay. Sa tawang iyon, naging mas magaan ang usapan nila. Ramdam ni Annalise na ang dating tensyon at galit ay napalitan ng mas magaan at masaya na pakikitungo. Pero seryoso, masaya ako para sa inyong dalawa. At kung kailangan niyo ng tulong, let me know. Kahit pa cactus supplier, available ako. Noted. Baka kailangan ko namin para sa mga surprise pranks sa reception. Pero Mira, seryoso. Salamat. I appreciate the effort. Nakangiti na si Mira pero halatang emosyonal. I appreciate you too, Annalise. And Leonard, sorry ulit. I'm really trying. Walang problema, Mira. Family pa rin tayo. Don't mind it, okay? Naglakad si Mira palabas ng kainan dala ang mas magaan na pakiramdam. Niyakap ni Leonard si Annalise mula sa likod at bumulong. Kung gusto mo ensaymada sa reception, sabihin mo lang. Pag ensaymada ang naging handa, ikaw ang kakain lahat nun ha? Umaktos si Leonard na parang nag-iisip ng malalim. Deal. Basta ikaw ang dessert. Natawa si Annalise sabay hampas kay Leonard sa braso. Ikaw talaga Leonard, hindi ka nauubusan ng irit. I'm sorry, Mom and